I love to fuck you. For today's video, maghahanap kami ng pang-ulam dahil low tide ngayon. Naisipan namin ng kapatid ko na maghanap at maghukay ng pang-ulam ngayong araw dahil napakamahal ang mga bilihin, kailangan magtipid. Ito nga palang hawak ko, ito yung tinatawag namin na bugitis dito sa aming lugar. So ganito yung pagkuha niyan kung paano mahukay o hinuhukay yung bugitis na tinatawag namin. So ganyan po ang ginagawa namin. So ito po yung hinahanap namin na pang-ulam. Hindi naman sila mahirap hanapin at hindi naman mahirap hukayin. At mababaw naman ang pagkakahukay nila sa ilalim. Karamihan dito sa lugar namin, ito yung kalimitang hinahanap nila dahil sa napaka madaling hanapin at hindi ka nabibili ng pang-ulam dahil narito na sa tapat ng bahay nila at hindi ka nalalayo. Kung isa ka sa nagnanais na kumuha nito or kung madayo ka dito sa aming lugar tapos gusto mong kumuha ng ganitong bugitis na para pang-ulam mo pang-uwi sa inyo, so tuturuan kita hindi to basta-basta niluluto agad kapag ka nakakuha ka na nito. Dahil ang kailangan mong gawin dito kapag ka nakakuha ka na nitong bugitis, dapat ibabad mo siya sa tubig alat. Ibabad mo siya sa tubig alat na siguro mga 1 hour dahil kapag niluto mo siya agad, halimbawa kinuha mo siya ngayon, tapos pag uwi niyo sa bahay niyo, niluto mo. So magkakaroon yun ng meron silang mga nakakain na buhangin. Kaya ang kailangan mong gawin kapag ka nagkukuha ka nitong bugitis, ilagay mo siya o ibabad mo siya sa timba na merong laman na tubig alat. Kapag binabad mo sila, so lalabas yung parang mga dila nila doon. Ngayon kapag lumabas yun, so pati yung mga buhangin na nakain nila, mailalabas nila. So ganun yun. Siguro mga 2 hours or 3 hours para na maibabad nyo doon sa timba na may tubig alat. So pag naibabad nyo siya, saka mo na siya lutuin dahil kung iluluto mo siya agad, esos baka magkasakit ka ng diabetes kasi meron pa yung mga buhangin sa loob. Para kang kumain ng chicharon, di ba? Kakapursige ko nga dyan na maghanap ng bugitis. Ayun, nagpalipat-lipat nga ako kung saan para mahanap ko yung pinaka-pwesto na maraming bugitis. Ayun, at sinusundan ko kung saan ako may makikita nga butas ng bugitis. So doon ako naghuhukay. Kaya ayun, pinipilit ko talaga yung sarili ko na makakuha ng bugitis dahil alam niyo naman, wala tayong pambiling pang-ulam. Wala tayong money. Kaya dapat magsikap tayo dito nga maghukay, no? Nga pala, hindi biro ang pagkuha nito dahil masakit rin sa likod. Daig pa ang naglalaba. Kaya hindi rin biro. Kaya lang talaga, tiyagaan lang ang pagkuha nitong bugitis nito. Ayan, marami-rami na rin. Kahit pa paano, nagkaroon na rin ng laman yung lalagyan namin. At ito, isa, porsigido, no? So yung mukha niya halos na sa buhangin kakahanap dahil napakatumal talaga ngayong taon, kung ngayong buwan. Napakatumal talagang hanapin yung ganyan dahil laging naulan. Tumayo na rin ako dyan at nagpahinga na rin ako dahil naisipan kong maminwit at napansin ko kasi yung kinuha namin na bugitis kukulangin sa amin. Marami kami sa bahay. Kaya ang ginawa ko, nagpahinga muna ako ng konti at pagkatapos nagplano ako kung ano yung dapat kong gawin o ano yung dapat kong idagdag. So naisipan kong maminwit at ang ipapain ko na lang itong bugitis dahil maraming purpose itong bugitis na kinukuha namin. Pwede ipain sa pamiminwit na makikita nyo dahil mamiminwit ako nitong tinatawag namin na tayutos. So medyo mahaba yung itsura ng isda na yun na tinatawag ng tayutos. Ito na nga pala lahat-lahat yung nakuha namin na bugitis kanina. Ayan. So makikita nyo, nilagyan ko ng tubig alat para pag so kumuha na rin pala ako dyan ng pamain at ako yung mamiminwit. So nilagyan ko na siya ng tubig alat dahil para pag uwi ko, mailabas na nila yung yung buhangin sa loob nila. Kaya ayun, bumalik na nga ako dito sa dagat para maminwit dahil kulang yung pang-ulam namin na bugitis. Kaya ayun, so naisipan ko maminwit. So ito nga pala yung dala ko na Gochur na ultralight at pagkatapos yung reels ko 7000 series. Tapos ito nga ating pamain is bugitis. So yun, so nagbiyak ako ng bugitis para maipain. Simulan natin itong pamiminwit para makadagdag na rin dito sa ating pang-ulam na dun sa nakuha natin bugitis dahil kokonti lang yon. Kaya tara, halos magtatatlong oras na nga dyan mga kaibigan. So inabot na ako ng ulan. Buti na nga lang may dala akong sombrero na gawang payong o style payong siya na maliit na nilalagay sa ulo. So buti na lang meron ako nun at hindi nabasa yung camera ko. Napakatagal din ng pamiminute ko dyan at napakatumal din talaga dahil gawa ng baha. Kaganito talagang buwan ng January at malapit na yung Candelaria. So laging umuulan dito, halos mag-iisang buwan ng ulan dito. Kaya yan, so taghirap dito sa aming lugar kapag ganitong panahon. Kaya yun, medyo matagal-tagal yung pamiminute ko yan at halos ilang oras din ako naghintay para makahuli. Buti na lang hindi nawala yung fighting spirit ko. Kaya yun, nakahuli din ako. So ito nga pala yung tinatawag namin na tayutos. Ayan mga kaibigan, tayutos ang tawag dyan sa amin. So medyo mahaba yung ang bibig niya. So di ko alam kung ano yung tawag sa inyo dyan. Basta sa amin tawag dyan sa amin yan is tayutos. Medyo makipain lang dito sa part na to dahil marami silang butiti, no? So yung maliliit na yung lumalaki yun dyan, yung tawag sa amin yung butiti. Kaya medyo makipain talaga siya. Pero tsaga-tsaga lang at alam kong madadagdagan yung pang-ulam natin. Dahil sabi nga nila, kung meron kang tsaga, meron kang huli. Diba? Nadagdagan rin yung yung aking huli. Nakadali ulit ako ng isang tayutos. Medyo may kalihitan siya pero ayos na rin yun dahil nadagdagan na rin. So magiging fast forward tayo dyan dahil medyo mahaba nitong ating video. Ito na nga yung mga nahuli ko, no? So ipagbayayabang ko pa yan dahil kahit konti at least merong maitatawid na gutom o mayong maitatawid na pang ulam, di ba? So may pagmamalaki ko yan kahit ilang piraso at maliit. So may ikakasya na rin natin yan sa ating tiyan at nadagdagan din ang aking nakuhang bugitis. Ito nga sa part na to, hinugasan ko sila ng maigi dahil meron silang mga buhangin at yung mga lumot-lumot. Kailangan hugasan mo sila ng maigi para
pag niluto mo, edi mas maganda. So ang gagawin ko nga pala dyan mga kaibigan, papakuluan ko muna sila, tapos pagka bumuka na sila, tatanggalin ko sila sa kanilang mga shell. So ang gagawin ko, yung mga laman lang ang kukunin natin, at pagkatapos pag natanggal na yung mga laman nila, so saka ko sila igigisa. So ang recipe natin is tinolang bugitis. Oo mga kaibigan, tama yung pagkakarinig nyo, tinolang bugitis. Nga pala yung sangkap natin. So itong so sinabay-sabay ko na para wala ng arte-arte, pati na yung luya, no. So pagkatapos ng luya, ito ang sayote at luya. Syempre kapag tinola, meron siyang sayote. So yung ninang ko nga hindi makapaniwala dahil pwede daw pala yung tinola sa bugitis. Sabi ko pwede naman po, basta depende po sa inyong diskarte or sa inyong imbento. So yun, inimbento ko lang tong luto na to dahil syempre alam mo naman kapag Pinoy, para-paraan kung paano tayo makadiskarte, di ba? So ganoon, ginisa ko na nga sila at nilagay ko na rin yung bugitis para maigisa ko na rin. At pagkatapos ng maigisa ko niyan, sinabay ko na rin tong sayote para mabilis lumambot. At pagkatapos natin igisa lahat-lahat, syempre kailangan natin ng tubig. So lalagyan natin ng 2 banyerang tubig para mas maraming sabaw. Sabi nga nila, kahit konti yung laman, basta't marami yung sabaw, ulam na. Syempre bago kumulo, dapat lagyan na natin siya ng chicken cubes. O di ba? Kaya nga tinola nga kaya may chicken cubes. Tapos lagyan natin ng konting asin para mas sumarap yung lasa. At pagkatapos takpan na rin natin yan at hintayin natin kumulo. At mga ilang minuto, kumulo na nga ito ang ating tinolang bugitis. O di ba? Napakasarap, napakahalimuyak ng amoy at parang chicken na chicken din ang itsura niya, di ba? So parang tinolang manok siya mga kaibigan, di ba? Ang sarap at kailangan talaga ng diskarte sa pagluluto mga kaibigan. At pagkatapos, luto na ang ating tinolang bugitis. O di ba? Napakasarap. Diskarte ang kailangan para tayo ay makatipid sa pangulam. Pagkatapos nating lutuin yung tinolang bugitis, so sinunod ko na rin tong ating nahuling tayutos na ilang piraso dahil makakadagdag pa to sa ating pangulam at pinirito ko na nga rin siya. Ito na nga mga kaibigan, so natapos nang lutuin tong ating tinolang manok na bagong recipe. Pinatikim ko nga dito sa kapatid ko kung okay naman, kung maayos naman yung lasa. At sabi naman tong sabi naman tong isa kong kapatid, titikman niya daw kung pasada daw sa kanyang panglasa. So yun, sinubukan niya nga tikman at okay naman at pasada naman daw at napangiti ko naman sila. So ayun, so hanggang dito na lamang po ang aking video dahil alauna na po ng madaling araw, may tumitila ako na po ng manok. So natapos na po itong aking video, napakahaba, pasensya na po. So maraming salamat po sa panonood at power.